So ayun mga ka-vlog, bali may na-receive ako na text na pwede ko na daw i-activate yung aking GGives sa aking GCash. So tara mga ka-vlog, so samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-activate ito. Una nating gagawin, punta muna tayo sa ating GCash app. Ayan, and then open natin yung ating account. So after natin siya ma-open, dito tayo mapupunta. So hanapin nyo lang itong Varo, yan. So click natin. Then dito may pagpipilian tayo, G-Loan, G-Gives, and then G-Credit. So click natin itong G-Gives kasi ito yung i-activate natin. And then after natin ma-open, dito tayo mapupunta. So makikita nyo dyan, borrow up to 4,000. So pay over 6 months, no down payment. Bali, and then yung kanyang interest rate is 4.99%. Per month. So, napakababa lang nito mga ka-vlog. So, gagawin natin, click natin tong get started. And then, automatic dito naman tayo mapupunta. So, nakalagay dyan, i-check kung tama ang iyong personal information. So, bali automatic na nakalagay yung ating mga information kasi bali ito yung information na nilagay natin nung nag-create tayo ng ating GCash account. So, ayan, gagawin natin, scroll lang natin, scroll down. And then, kapag okay na, click natin yung next. And then, ayan, nakalagay dyan, sagutin ng mga sumusunod, other personal details. So, fill upan natin to. So, ilagay natin yung ating nickname. So, ayan, lagay natin. And then, after nyan, ilagay naman natin yung ating gender. Ayan, so tap lang natin. And then, sunod naman is yung ating civil status. So, piliin natin. And then after nyan, ilagay naman natin yung ating other mobile number. Optional lang naman ito, so pwede kayong maglagay, pwedeng hindi. So ayan, naglagay ako. Dito sa landline, so wala. Dito naman sa owns small business, so wala tayo dyan, kaya no ang ilalagay ko. So tapos naman, ilagay natin yung ating emergency contact. So contact person in case of emergency. So ilagay natin yung buong pangalan. Yan, first name, middle name, and then last name. Then, lagay natin siya ng kanyang contact number. Yan. So, fill upan natin. And then, lagay din natin kung kaano-ano relationship natin sa kanya. And then, ayan. I-click natin yung next. And then, after nyan, ito naman yung lalabas. So, nakalagay dyan, review ang iyong GGives application. So, lahat ng details natin na finilapan natin. So, i-check natin lahat. So, review natin yan hanggang baba. So, ayan. Scroll lang natin hanggang sa punta tayo dun sa pinakababa. Ayan, so check natin para tama lahat ng details. Then kapag okay na, so i-click lang natin itong dalawang I agree. Ayan, dalawang box na yan. Click natin yan. Ayan. And then i-click lang natin itong activate my GGives. And then automatic mga ka-vlog, mayroon tayong marireceive na authentication code. So yun yung ilalagay natin dito para ma-verify natin. Then click lang natin yung submit. And then ayan mga ka-vlog, congrats, active na ang GGives mo. So ngayon gagawin natin, click natin itong back to dashboard para makabalik tayo dun sa dashboard ng GCash. Ayan, so click ulit natin itong borrow. Puntahan natin, i-check natin kung ayan, so punta tayo sa GGives. Na-activate na nga ba yung ating GGives. So ayan, makikita nyo dyan mga ka-vlog sa available to spend the 4,000, spend the minimum of 2,000. So ibig sabihin na yung pwede natin ibili is minimum of 2,000, then maximum naman is 4,000. So ayan, pwede natin siyang pambayad sa sa retail, supermarket, services, at kung ano pa man. So pwede natin siyang ipambayad din sa bills. So ayun mga ka-vlog, sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko nito. And then kung sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming salamat nga pala sa panunod ng mga video ko.